Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Ang video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-uusapan naman natin kailan nga ba ang huling salary increase para sa mga government employees. Pero bago natin alamin yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, wag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube, ang El Maestro Sir Anton Official. Lalabas na po itong ating YouTube channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para ma-notify kayo, always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina ka-maestro, ang pag-uusapan natin ngayon, kailan nga ba ang huling salary increase para po sa mga government employees. Ayan, so magkaroon muna tayo ng konting throwback habang sa mga panahong ito ay wala pa talagang malinaw kung magkakaroon ba talaga tayo ng salary increase, no? Especially ngayong taon. So, para ngayong taon medyo malabo na kasi nasa ano na tayo nasa almost second quarter na tayo ng taon, pero syempre hindi tayo nawawala ng pag-asa. Malay natin, no, magkaroon pa rin ng salary increase bago matapos ang taon, pero as of now, wala pa po tayong balita tungkol diyan. So ngayon, pag-usapan muna natin, kailan nga ba talaga yung mga naging huling salary increase po at sino-sino ba yung nag-approve noon? Ayan. So, unahin natin tong Executive Order number 201. So, ito po ay pinirmahan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayan. So, ito po ay pinirmahan or na-approve noong February 19, 2016. Ayan. Ito po yung Executive Order number 201 modifying the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of additional benefits for both civilian and military and uniformed personnel. Alright, so ito po yung Executive 201. Ito po yung nahati sa 4 na tranches, no? 4 tranches. Ito po yung natanggap natin simula nung January 2016 hanggang January 2019. So nahati po siya sa 4 tranches. So muli ang nag-approve po nito ay ang ating the late President Noynoy Aquino. Ayan po yung Executive number 201. So 4 na tranches po yan. Ito po yung natanggap natin nung naging presidente na si Pangulong Duterte. Pero ang talagang nag-approve nun is time pa po yun ni President Aquino. Ito po yung ating Executive Order number 201 Series 2016 na nahati po siya sa 4 na tranches. At ang pinakahuli po, no, ito na yung pinakahuling salary increase na natanggap natin na sana masundan na. Ito po yung Republic Act number 11466. Okay? So ito pong Republic Act number 11466, an act modifying the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of additional benefits and for other purposes. Ayan. So ito po ay enacted mismo ng ating Congress, no, ng Senate at ng House of Representatives, at pinirmahan po yan bilang batas ng walang iba naman kundi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. So yan, ito na po yung salary increase na natanggap natin sa panahon po ni Pangulong Duterte. So ito po naman ay naaprubahan noong 2019. So 3 years after ng kanyang pag-upo sa kanyang pwesto. So ito naman pong Republic Act number 11466. So same din po ito kanina sa Executive Order number 201 ni Pangulong Aquino. Ito rin po ay nahati naman sa 4 din na tranches na kung saan ito po ay natanggap natin mula January 2020 at ang pinakahuli pong tranche na natanggap natin is noong January 2023. Ayan. So ito po na so far po last year, no? Last year. Ito po yung pinakahuling tranche na natanggap natin. Based po yan dito sa Republic Act number 11466 na aprobado naman po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, so muli, kung mapapansin natin, yung Executive number 201, naging batas po yon at pinirmahan ni Pangulong Aquino, patapos na po yung kanyang term. Ito naman pong Republic Act number 11466 na inaprobahan naman po ni Pangulong Duterte, ay nangyari naman po ito 3 years, yes, tama, 3 years after niyang maupo bilang presidente. So, hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi si
Pangulong Marcos naman ay nakaka 2 years pa lang naman, di ba? 2022, kung di ako nagkamali, di ba? Yung ating last kung saan siya umupo bilang presidente. So nakaka 2 years pa lang siya. So sana sa pang 3 years niya, pang 4 years niya, o sana wag nang umabot ng 4 years, kahit pang 3 years next year ay magkaroon na ng panibagong batas, no, para sa ating salary increase. So wag po tayong mawala ng pag-asa. So hanggang ngayon ay ipagdasal natin 'yan na sana ay masundan na po itong ating huling salary increase na nangyari pa po noong 2019 kay Pangulong Duterte. So yung Executive Order number 201, kung di ako nagkakamali, ito po ay nagkakahalaga ng 2,200 something, no, yung Executive 201. Samantalang yung kay Pangulong Duterte, yung Republic Act number 1146, ito yung medyo malaki-laki. Ito po ay umabot ng nasa almost 6,000 pesos na nahati po siya sa 4 na tranches. Okay? So yan, so far po, yan muna yung ating balita ngayon, no? Konting throwback muna tayo. Baka pa nag-throwback tayo ay magkaroon na ng panibagong batas for salary increase. So di naman po imposibleng mangyari yon. Okay? So kung mayroon pa kayong mga tanong diyan o reaction dito sa ating huling salary increase na natanggap sa mga government employees, no, comment nyo lang diyan sa ating comment section. Kung mayroon kayong mga request sa ating mga namumuno, sa mga lalo sa mga kongresista, sa mga senador, kasi sila naman ang gagawa ng batas tungkol sa ating salary increase. So pwede rin po kayo mag-comment yan sa ating comment section. Okay? So, sabi ko kanina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na, wag mo nang ipagkait yan. Click mo lang ang subscribe button para always updated ka pag may mga balita tayo, mga issues tayo about mga teachers benefits, salary increases sa mga government employees. So, magiging updated ka doon. Oh. And syempre, click mo yung notification bell button. Alright, so dito ko na po tatapusin itong ating video. Muli, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!